Be, antok pa ako. Anong oras na ba? Ni hao, Rosin nga pala, amor ng OFW dito sa Taiwan. Alam kong curious ka kung anong ginawa for today's video. Pupasok na naman ako sa trabaho. Ano, sama ka? Kita niyo yung mukhang yan? Kulang na kulang sa tulog yan, be! Kasi ba naman nag-planning mag-vlog? Usually kasi gumigising ako ng 6:30, alis ako ng 7. Kasi yung time in namin sa trabaho, 7:30. Kaya nga nagtataka yung ibang makakilala ko, bakit to ang aga ko? 5 AM pa ba naman? Pero bakit nyo ba? Isa mapagkunwari ako for today's video eh. Pero kahit ganun, di naman ako nalilate. Sadyang maaga lang talaga magsigising at magsialisan yung mga ibang kasama ko. Isa pa, sinadya ko talagang ngayong mag-vlog kasi nga Saturday bay at saka lasig ang sampan ko na di off na bukas kaya okay lang kahit mapagod ako. Ganito kasi dito, kapag weekends, halos walang masyadong Taiwanese worker. Halos lahat Pilipino. Tapos yung araw ng trabaho namin is 2-2. 2 days duty at saka 2 days day off. Ayan, natapos na maligo. Dahil nga nasa 3rd floor pa yung room namin, dadaan muna ako sa 2nd floor, 1st floor, papunta ng park. Parking pala. Dito makikita nyo yung pangmalakasang sasakyan ko. Ayan, o diba? May big bike ako. Suotin ko muna yung helmet at saka gloves nang makaalis na. Ito pala yung daan papunta sa amin. Kadalasan umaabot ako ng 20 to 25 minutes bago makarating. Share ko lang. Bago kami makarating dito sa Taiwan, tinanong na kami doon sa Pinas kung ano yung gusto namin gamitin. E-bike ba daw or bike? Aba syempre, e-bike yung sinabi ko. Sabi ba naman nasa tuktok pa ng bundok yung company namin? Yung maximum speed ng e-bike dito hanggang 25 km lang. Bawal na lumagpas. At bawal din ang angkas. At kapag umuulan, dapat may cover yung e-bike. Kasi baka tumirik. Naku, ang layo pa naman ng dorm namin. Di pa naman nauso yung hits dito. Eto at malapit ako sa company. Ang ganda ng lugar, no? Pero alam nyo ba dito sa Taiwan, kadalasan nagkaka-earthquake. Pero parang wala lang sa ibang lahi. Sabi kasi nakasanayan na daw. Sa pagpasok, sinisensor yung e-bike namin para malaman kung empleyado ba ng HPO yung papasok. Alam mo, sa 1 year ko dito sa Taiwan, masasabi kong komportable na ako. Naiyak ko, be. Kasi ba naman nung bago pa lang kami, halos gusto naming umuwi na sa Pinas kasi napakadaming adjustment. Kasama na siya na pakikisama. Kasi as a first timer, mahirap talaga para sa amin, B. Lalo na hindi kami magkaintindihan ng taga-ibang lahi. But a good thing is, hindi na namin kailangan mag-aral ng lingwahe nila. Kasi meron naman sa kanila na nakakaintindi ng English. At isa yan sa mga nagustuhan ko dito. Mababait at mapagbigay naman yung mga tao dito. Palakaibigan din yung mga taga-ibang lahi. Maliban pa dyan, maganda, malinis at tahimik yung paligid. Sa building na to, nasa 4th floor kami. Pagpasok, makikita dyan yung pahingaan ng mga Taiwanese. Ito naman yung locker kung saan nilalagay namin yung mga uniform namin at dyan na din kami nagbibihis. Itong locker naman na ito, dito nilalagay yung mga bag namin. Papunta naman tayo sa pantry kung saan namin nilalagay yung mga pagkain dala namin. Kadalasan din, dito na din kami nagpapahinga. Yung pahingaan pala ng mga Taiwanese at Pilipino ay magkaiba. Pagkatapos kumain, papasok na at magsisimula na kaming magtrabaho. Hindi ko na pinakita ang loob kasi bawal magdala ng cellphone. Sa lahat ng oras, ito yung pinakapaborito ko. Yung lunch break. Halika kayo at punta tayo sa rooftop. Baka magtaka kayo na wala masyadong tao. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, kapag Saturday or weekend, wala masyadong Taiwanese worker, halos lahat Pilipino. At kung may makikita man kayo, iilan lang. Yung mga kasamahan ko naman sa trabaho, mamaya pa yun magbe-break. Magkakaiba kasi kami ng break time. Kumbagahin natin sa tatlo kasi kaming empleyado sa loob ng station namin. Ganito kasi yun. Labas ko para mag-lunch break is 11:45. Babalik ako ng 12:45. Yung labas naman ng panglawang magbe-break, 12:15. Babalik siya ng 1:15. Labas naman ng pangtatlong magbe-break, lalabas siya ng 12:45 at babalik ng 1:45. Tigwa 1 hour lang yung break namin. At na yun, meron din naman kaming 30 minutes break time every morning and afternoon. Kumbaga 3 beses kaming magbe-break sa isang araw. Teka, may papakita ko sa inyo. Napakaganda, no? Wala pala dito sa kantin, tanaw yung malalaking building. Napaka-overlooking yan paggabi kasi kita yung city lights. Isa talaga to sa nagustuhan ko sa pinagtatrabahuan ko. Kasi kapag stress or pressure man ako sa life, pumupunta lang ako dito sa taas at tinitingnan yan. Nakakawala talaga ng stress. Kain tayo ng orange. Alam nyo ba, simula nung dumating ako dito sa Taiwan, kapag nagkakasakit ako, hindi yung gamot na galing sa atin yung hinahanap ko, kundi prutas. Yung mga butika kasi dito, walang pang Pilipinong gamot. Kung meron man, nasa Filipino store, malayo yun sa amin. Kaya itong prutas yung ginagawa kong panabla para hindi magkasakit. This is it, uwi na. Ay, napagod pa naman ako. Charis, wala masyadong gawa. Kaya nga excited na kami umuwi kasi nakakaumay na doon sa loob. Spring season pala dito ngayon. Sa pagkakalam ko, nagsisimula yung spring, March to May. Yung summer naman, September to June. Yung autumn, mid of September to October. At yung winter, November to February. Kaya pag spring and winter season, jacket is life sa amin. Lalo na yung gloves. Minsan nga pag winter, doble-doble na yung suot namin dahil sa sobrang ginaw. Kaya nasuot ko na yung helmet at saka gloves. Uwi na ako, gutom na eh. Halika, sama ka. Dito sa Taiwan, be, kailangan mo sumunod sa traffic rules. Kasi pag hindi, huli ka. Madami pa namang CCTV dito, kahit nga lang sa park eh. Maritis nga, marami. CCTV pa kaya? Paano ba yan, be? Dorm na. Kita na tayo sa susunod ha. Bye!